And so good morning po ulit. Pang ilang lesson na natin to regarding sa doctrine of the church. At nandito na tayo ngayon. Natapos na natin yung, I think, 4 na lessons or 3 lessons sa office ng pastorate. So ngayon, maglalagay tayo ng isang lesson regarding namang sa office ng deacons. So magsimula tayo sa pinakasimula. Saan nagsimula yung office ng mga deacons? Wala tayong makikitang deacon sa Old Testament. Makikita lang natin yan sa Bagong Tipan. Sa Old Testament, meron tayong mga tinatawag na mga Nethinim. Nagsimula yung mga Nethinim sa panahon na ng mga panahon na ng exile nila. Na-exile na sila sa ibang mga nasyon, sa Babylon, sa Assyria. Doon nagsimula yung mga Nethinim. Kaya mababasa natin yan sa Ezra chapter 2 at saka sa Nehemiah chapter 3. Ito na yung panahon na sila ay exiled, namumuhay na sila sa ibang mga bansa. So, ito yung mga grupo ng mga tao na hindi sila Hudyo, they are not Jewish, pero naglilingkod sila sa temple bilang mga temple servants sa Old Testament. For example, sabi sa Nehemiah 3 verse 26, and the temple servants, yun yung Hebrew word na Nethinim, living in Ophel repaired, may mga ginagawa sila. Etong mga Nethinim, sila ay maituturing natin ng mga assistant ng mga Levites. So merong mga Levita. Lahat ng Levita, sila yung nasa priesthood. Sila yung mga pari. Hindi lahat ng Levita ay pari, pero lahat ng pari sa panahon nila ay nasa lipi ng mga Levita. At yung mga Levites na yon, meron silang assistant, yung mga Nethinim. Anong ginagawa ng mga Nethinim? Sila yung gumagawa ng mga menial chores. Sila yung mga naglilinis sa temple, nagdadala ng tubig, nagdadala sila ng kahoy, sila yung naglilinis ng mga utensils para doon sa sacrificial na mga ceremonies. So, hindi ito deacons, pero may makikita na tayo ng mga foreshadowing ng diaconate office pagdating sa New Testament. Sa New Testament naman, alam agad natin, Acts 6. Diretso tayo, Acts 6. Sinabi dun sa Acts 6, it is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Yung serve tables, doon nanggaling yung salita na diakoneo, at yung word na deacon, yun ay diakonos. So walang sinabing deacon sa Acts 6. Pero may sinabi, ano yung work nila? Ano yung trabaho? Ayun ang ibig sabihin na to serve table. So, ito ay mga pwede nating isipin or kilalanin ng mga pinanggalingan ng opisina ng pagiging diakono. Dahil later on, sa local churches na makikita natin sa New Testament, meron ng mga tinatawag na office ng deacon. So, pupunta na tayo ngayon sa 1 Timothy chapter 3. Sa usapin ng meron ng qualifications para sa mga diakono. Sa Acts 6 pa lang, sinabi na dapat sila ay men of good reputation, sila dapat ay full of the Holy Spirit and wisdom. Yun ang nasa Acts chapter 6. Pero yun ay pwede nating isipin, proto-deacons yun. Yun ay mga, hindi pa yun mismo yung office, pero yan ay nagsisimula para doon sa opisina ng pagiging diakono. Merong sinabi dun sa Acts 6, dapat may mabuti silang patotoo, dapat sila'y puno ng banal na spirito at puno rin ng karunungan. Now, hindi yan yung full qualification. Ang full qualification, makikita natin yan dito sa 1 Timothy chapter 3, 8 to 13. Hayaan yung basahin natin ang buo, tapos saka natin tignan isa-isa. Sabi doon sa 1 Timothy 3:8, deacons likewise, yung 1 to 7 qualification ng pastors. Napag-aralan na natin 'yan, di ba? So, ngayon naman 8 to 13, actually yung 13 hindi na siya qualification encouragement na siya. So, pero basahin natin. Deacons likewise must be dignified, not double-tongued,
not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. They must hold the mystery of faith with a clear conscience. And let them also be tested first. Then let them serve as deacons if they prove themselves blameless. Verse 11, their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. 12, let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well. Encouragement. 13, for those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. So ito yung qualifications. Una, sila ay dapat na respectable. Verse 8. Ang sinasabi ng verse 8 mismo, they should be dignified. Ang ibig sabihin nito, merong pagiging appropriate, may fitting behavior, may implikasyon ng dignidad at pagiging karespeto. Pangalawa, verbal sincerity. Hindi sila, ang sabi ng text, not double-tongued. Hindi sila nagkukunwari. Ang kanilang sinasabi at ang kanilang tunay na naiisip ay hindi magkasalungat. Verse 8 pa rin, self-controlled. Ang sinabi doon, not given to much wine. Relevant ito pagdating sa moderation ng appetites at pagdating ng lifestyle. Hindi sila maluho. Financial integrity. Anong sinabi ng verse 8? Siksik na siksik yung verse 8 no? Nilagay agad lahat doon. Sa verse 8 pa rin, sinabi, not greedy for dishonest gain. Napaka-relevant nito para sa financial stewardship pagdating sa church. Verse 9, sila ay dapat orthodox. Ang ibig sabihin, sila ay naniniwala sa mga basics at foundational na tinuturo ng pananampalataya. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience. Hindi sila salungat sa mga pundasyonal na tinuturo ng kasulatan. Proven after a test. Verse 10, sinabi doon, let them also be tested first. Merong timeline ng testing at hindi dapat nirarush. At panghuli ay verse 12. Domestic piety. They should be husband of one wife, and also they should rule their own children and house well. Meron din silang domestic na piety. Kaya nilang pangunahan yung kanilang mga pamilya. Now, meron tayong nilaktawan na isang verse dito, dun sa mga qualifications na yun, at yun yung verse 11. Dito merong controversy. Ang controversy dun sa verse 11 ay kung ang tinutukoy ba doon sa original ay qualification ba ito nung deacons o nung wife nung deacons. At hindi natin yan ang pangunahing itatarget natin dahil ang paniniwala natin dito, ito ay diretsong mga misis nung mga deacons. It does not refer to deaconess. Kahit i-check natin yung pinaka-primary. Kasi dito sa verse 11, may qualifications yung deacons, tapos sa verse 11, biglang yung wife nila ay binanggit. Hindi natin makikita yan doon sa pastoral qualification sa verse 1 hanggang verse 7. Anong sinabi doon? Yung wives daw, likewise, must be dignified, not slanderers, sober-minded, faithful in all things. Now, pero sabi rin ni Benjamin Merkel, quote, nasa copies nyo, the character of a deacon's wife is important to the success of his ministry. She must be committed, self-controlled, and faithful like her husband. But, ito yung but, Paul does not mention the wives first must be tested. Sino iti-test? Husband, hindi yung wife. However, since it is not they, but their husbands who are appointed to the office. So, magandang qualification ito without saying na ang iti-test ay yung wife. Pero maganda siyang qualification. Mamaya makikita natin dahil ito ay merong kinalaman sa kanilang tungkulin. At dito naniniwala tayo na after ang mga mananampalataya na qualified sa diaconate office ay
fully recognized ng church, sila ay dapat ma-ordain. As Act 6, after mapili nung 7, they laid their hands on them. So naniniwala tayo sa ordination, solemn na separation para doon sa office. Now, anong purpose ng diaconate office? Hindi ko pala. Anong pinaka-purpose nito? Ang pinaka-purpose nito ay kailangan muna nating maintindihan ano yung difference ng purpose ng pastoral office at ng diaconate office. Meron lang isa na pinagkaiba doon sa qualification ng pastor sa 1 to 7 at ng deacons doon sa 8 to 13. Ano yung pinagkaiba na qualification nila? Able to teach. Sinabi yon sa chapter 3, verse 2. Ang mga deacons ay hindi inaasahan, hindi required na able to teach. Wala silang nakalagay sa qualification ng 1 Timothy 3. Pero sila inaasahan that they hold on to the faith. Verse 11, with a clear conscience. Pero yun yung pinagkaiba. Yung pastors dapat able to teach, yung deacons ay hindi inaasahan na able to teach, but they must hold on to the conscience. So, merong distinction doon, no? Sabi nung 1 Timothy 3, hold on. Sa deacon, sa mga pastors naman ay able to teach. So, hindi teaching office ang diaconate. Hindi ito preaching office ang diaconate. Ano pa? Hindi ibig sabihin na hindi preaching office ang diaconate ay hindi sila pwedeng magturo. Hindi ibig sabihin na hindi preaching office ang diaconate ay hindi sila pwedeng mangaral. Simply na hindi tinawag sa office nila para sa ganong tungkulin. So pinag-deacon sila hindi para maging preacher. Pinag-deacon sila para sa ibang gawain. Pero alam natin may mga diakono na mangangaral. Doon sa unang 7 sa Acts chapter 6, merong isa agad. Sino yon? Yeah, Stephen. Pagkatapos i-separate as deacon, biglang nag-preach agad eh. Sunod eh. Pinersecute pa, namatay pa kaagad. Si Deacon Stephen, ano? So, pero doon sa distinction ng pastoral office at diaconate office sa able to teach, makikita natin kung ano yung role ng pagiging deacon. Ang isang makikita rin natin doon sa qualification ng mga deacons ay nilagay doon yung kanilang wives sa verse 11. Anong ibig sabihin nun? It reveals something sa distinction ng dalawang office. Dahil sa pastoral office, ang role ng pastor's wife ay mas limited. Kasi hindi pwedeng tumulong yung pastor's wife sa preaching. Hindi pwede yun. Sinabi pa lang sa 1 Timothy chapter 2, verse 12, he forbids women to teach or exercise authority over man. Pero, bakit kaya nilagay yung wife sa diaconate office? Kasi, pwedeng tumulong yung kanilang mga misis doon sa gawain nila bilang isang pagdadiakono. So, because the role of the deacon is focused towards serving, therefore, their wife can be involved. Mas madali, hindi pinipigilan na sila ay makatulong. Pero sa pastoral office, hindi pwede hindi ko kaya mangaral ngayon. Si Lori po muna magpe-preach ngayong Sunday. May sakit si pastor, si Josh muna. Ayan. Hindi ba? Pero may pinagkaiba sa diaconate office, pwedeng tumulong ang wife kasi hindi siya preaching role at hindi siya authoritative na usapin. So, ano yung pinaka-main role ng ng mga deacons rather? Deacons are to manage the temporal affairs ng church to unburden the ministry of the word. Alam natin yan. So you can read si Merkel, si Newton. Sige, basahin ko si Newton. Sabi ni Newton,
In the servant roles, deacons take care of those mundane and temporal matters of church life so that elders are freed to concentrate upon spiritual matters. Deacons provide much needed wisdom and energy to the ample physical needs in the church, often using such provisions as opportunities to minister as well to the spiritual needs of others. Now, meron tayong nilista dito ng mga possible duties ng mga deacons sa next. Tapos, nilagay ko rin dyan yung dun mismo sa reference natin sa 40 questions about pastors and deacons ni Merkel. Ito yon, kaya lang maliit na kaya nilagay ko na doon. So, ito yung mga possible na pwedeng maging duties ng mga diakono. Sabi pala ni Merkel before, yung sa hindi natin binasa, na walang nakalagay sa scripture kung ano yung gagawin ng mga deacons. Walang nakalagay doon. Ang sinabi lang, para makapag-focus sa prayer at sa word yung mga ministers. Therefore, merong freedom yung church na tignan ano ba yung kailangan para makapag-focus sila, pastor. So ito ay mga possibilities lang at may mga iba't ibang changes yan sa kada church. So hindi lahat ng church merong ganitong needs. Merong magkakapareho pero merong magkakaiba na mga needs yung per churches. Ano yung mga yon? Possibilities, facilities, of course, yung usapin niya ng worship property, worship place, kasama dyan yung paglilinis, sound system, lahat ng kailangan sa worship benevolence. Yun mismo yung nangyari sa Acts 6. Merong mga widows na kailangan ng benevolence at sila yung nag-shoulder ng responsibility. After ng Act 6, hindi na inisip ng mga apostles yung benevolence. Yung 7 na, nag-1, yung 6 na, yung nag-isip doon. So, finances. Ang elders, pwedeng mag-oversee sa financial business ng church. Pero, of course, anong sinabi? Isang pwedeng pag-iingat sa financial scandals ng mga pastor na as much as possible, hindi sila yung may hawak ng financial budgeting. So, pwede itong i-handle ng mga deacons. Ano yon? Pagbibilang ng offerings, record keeping, helping sa church budget. Ushering, responsible para sa bulletins, sa usapin ng congregation, preparation ng mga communion elements. Sa logistics, lahat ng mga variety of ways na pwedeng pagfukusan. Si Merkel, sabi niya, administration na hindi teaching. Pwede yung pagfokusan niya ng mga deacon sa development. Hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin dyan. Tapos, yung grounds, yung mismong lupa at yung facilities. Benevolence, same. Finances, same. Library, good idea. Human resources, pakikipag-usap sa mga tao, same ng ushering yan. Mga church camps, ayan, at yung pag-usher. So, eto lahat yung sa deacons hindi na natin kita. Ito yung sa pastors. I can give you that sa mga susunod. Now, ito yung mga roles sa mga deacons at kailangan natin makita to, of course, in light of the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesukristo, ang sinabi niya siya ang servant of servants. Sinabi ng Mark chapter 10 verse 45, sino ang pinaka-great diaconal model katulad ng sino ang chief shepherd, ang mga pastor under shepherd, si Christ ang chief shepherd, sa mga deacons ganun din. Si Christ yung chief servant na sinusundan ng mga diakono. Sabi ni Jesus, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, diakonesai, and to give His life as a ransom for many. Pumunta si Jesus dito, hindi para siyang paglingkuran, kung hindi siya ang pumunta dito para magdiakono. He came here to deacon. Of course, yung diaconate service na sinasabi ni Jesus ay salvific. Meron iyong terms ng salvation. Pero contrast ito sa self-centered at worldly leadership. Kung hindi ang Panginoong Jesus, dito ipinakita niya na yung paglilingkod ang tunay na pamumuno. It also orients us to the service of sacrifice. Sinabi ng Panginoong Hesukristo kung sino ang pinaka
list sa inyo, siya ang magiging greatest sa kaharian ng Panginoon. At yan yung sinusundan ng mga diakono. Ang sinusundan ng mga diakono ay ang Panginoong Jesus when they serve sa kanilang mga local churches. Ang Christian service ay based sa ransom ni Christ sa kanyang salvation. Unang-unang matututunan natin doon ay yung motive. Yung motive ni Christ, pumunta siya para maglingkod. At sunod noon ay yung pattern ng service. Ano yung ginawa niya para makapaglingkod? So, ayan ay kailangan nating makita para sa pag-iisip natin palagi sa usapin ng diaconate office. Now, check natin ano yung mga wrong orientations naman pagdating sa diaconate office. So, may mga tinignan tayo, di ba, ng mga wrong orientation sa pastoral office before. Ngayon naman, ano naman yung mga wrong orientation sa diaconate office? Una, pag inisip natin na yung diaconate office ay politically perceived. O kaya naman, it can be corporately oriented. Ibig sabihin, parang korporasyon yung nakikita natin sa local church. Ang mga deacons ay pwedeng itrato bilang mga administrators, executive directors ng church. Hindi yun sa atin, pero meron tayong mga ibang mga churches na pwedeng makita natin na ganito yung nangyayari. Kung sino yung pinakamayaman, sila yung deacons ng church. Sino yung malaking bigay, sila yung deacons ng church. Therefore, sila yung masusunod sa lahat ng financial decisions at direction ng church. Pwede rin yung sa legal components, yung mga uncovenanted na mga churches na kilala natin, kung sino yung board of trustees, directors, or what, doon sa SEC, sila rin yung namumuno doon sa church. Yun ay legal requirement lang. Hindi yun ang dapat mangyari sa local church. Tandaan natin na ang mga deacons ay hindi financial directors ng church, hindi sila strategist para sa financial growth. Umaasa tayo sa Panginoon dyan. Pero hindi rin sila slaves ng congregation at hindi rin sila slaves ni pastor. Ito ay kailangang maalis sa atin. Deacon, gawin mo to, deacon, gawin mo yan. Pwede yun na mangyari kapag may pangangailangan. Pero, hindi dapat itong maging orientation ng congregation at ganun din ng mga pastors. Ganun din, may iba naman na iniisip kailangan may bachelor's degree muna bago maging deacon. Kasi kailangan may wisdom sila eh. May bachelor's degree kaya yung 7 doon sa Acts chapter 6. Ito yung mga additional requirements. There is wisdom, pero wag nating ikulong. Ganon din, mali na isipin yung pagkakaroon ng political orientation. Ang diaconate office ay hindi check and balance sa pastorate. Okay? Ang diaconate ay hindi check and balance sa pastorate. Sa labas, sa estado, pwede nating gawin yon. Pwede natin sabihin, okay, boto yung oposisyon para hindi masyadong maging isa lang yung boses doon sa estado natin. You can do that. You can strategize like that. Pero hindi ganyan sa loob ng iglesia. Wag nating iisipin na ang gusto nating mangyari ay magkasalungat ang opisina ng iglesia. Ang gusto natin ay magkaroon ng pagkakaisa sa pamunuan ng iglesia at hindi pagsasalungat. Hindi ang pipiliin naming deacon yung ayaw na ayaw kay pastor. Para dapat sure, 'di ba? Sino pinakaayaw dito? So sige, yan. Hindi. Mag-ingat tayo ng eldership at diaconate ay pwedeng maging mga 2 seats of competing influences in the church. Hindi. Hindi iyan nilagay ng Panginoon para maging kompetensya. Ang diaconate office ay nilagay para mismo saan? Anong sinabi sa Acts 6? Para mapag-focus sa ministry ng prayer at ng word. Yung mismo main purpose.
para makapag-focus. It's a supplementary office. It's an office that helps doon sa ministry of the word. Hindi ito nagfa-function alone, but it functions in conjunction ng mga pastors. Pwedeng mag-decision ng mga deacons, pero normally sila yung nagpapaalam sa mga pastors, lalo na sa mga major na mga decision making. Minsan nga, ayoko na isipin eh. Papaalam pa rin eh. Pastor. Pero, pinapakita noon na in conjunction yung diaconate sa pastorate. So, sabi ni Edward Hiscox, sabi niya, deacons should be watchful guardians of the purity and good order of the church, striving to maintain a healthy tone of piety and Christian activity in the body. But they do not constitute a coordinate branch of administration of his government. Dito panibagong branch. In exercise of their functions, must act only in conjunction with the pastor, not independent of them, possibly except in very rare and urgent cases. Ayan. So, ang harmony, nakuha ko to kay Pastor Noel, sabi niya, yung harmony ng pastors at deacons, that is a blessed order sa isang church. Ayan ay pagpapala sa isang iglesia. Now, punta tayo sa mga practical concerns. Una, pwede mo maging pastor sila deacon? Ang sagot ay, pwede pero depende. Yes and no. Pero hindi dapat nating isipin na ang diaconate office ay isang step ladder to pastorate. Hindi siya step. Pwede kang maging pastor nang hindi dumadaan sa pagiging diakono. Pero meron naman na naging diakono na later on kinatagpuan ng qualification, ng desire, calling para magpastor. Yan ay pwede, later na realize. Pero ang tatanggalin natin ay yung promotion mindset. Hindi to promotion. Hindi diaconate muna, tapos na-promote ka, naging pastor ka. Hindi iyon. Now, paano yung deaconess? Hindi tayo naniniwala sa mga deaconess. Pero may isang verse kasi sa Romans 6:1, tinawag si Phoebe na diaconon. Sa Romans 16. Tinawag yung isang babae na nagsaserve din siya. Now, ang pinaka-issue dito ay whether yung diaconal office ay nag-exercise ng authority sa church. Kung nag-exercise ng authority ang diaconate office sa church, tapos sinabi ni Paul sa 1 Timothy 2, bawal mag-exercise ng authority ang mga babae sa church, therefore, anong conclusion natin? Therefore, hindi pastor si Phoebe, or wala siyang office, pero nagsaserve siya sa church. Pwede niyo maging conclusion mismo natin. Ang origin ng diaconate, it assumes the exercise of office. Kasi sila yung nag-handle ng Act 6 na serving tables. May authority doon. Tapos magkatambal pa sila palagi sa pastors. 1 Timothy 3, pastors, deacons. Philippians 1:1, pastors, deacons. Pag magkasama silang binabanggit, ibig sabihin may strong suggestion na ang mga deacons ay merong presence of authority. Ano? Tapos, sinabi pa sa 1 Corinthians chapter 6, ine-exhort yung mga members na mag-submit dun sa mga nag-exercise ng diaconal function. So therefore, pag nakita natin yung ganitong issue, lalo na sa Romans 16:1, pwede nating isipin, ito yung point. There may be women in the church na nag-exercise ng diaconal gifts, functions, services, pero wala silang office. Yung office ay qualified lang sa mga kalalakihang qualified. So again, ang pastoral office at ang diaconal office ay hindi para sa mga lalaki. Para ito sa mga lalaking qualified. Dito para sa lahat ng lalaki. Okay? Huwag nating i-gender panglalaki yung office. Hindi, para sa mga panglalaking qualified yung office na yon. So, pero may implication dito. Ang bawat Kristiyano, kahit walang office, ay tinawag na magkaroon ng diaconal service.
Katulad nung previous na panawagan natin, no? Hindi lang pastor ang kailangang may pastoral heart. Hindi lang pastor yung kailangang may pastoral service. Hindi lang sila pastor yung magmi-minister ng word sa isa't isa. Hindi lang sila yung may obligasyong magturo. Hindi sila yung hindi lang sila yung mag-exhort. No? Si Maki dito kanina, hindi naman pastor si Maki, no? Hindi naman siya pastor Maki. Hindi. Pero nag-exhort siya. Merong responsibility yung bawat isa, no? Ganon din sa diaconal gifting. Kaya hindi natin nililimitahan sa ating mga diakono yung mga kaloob. Ang sinabi, lahat may kaloob. Alam nyo, pag pinractice ng mga mananampalataya yung kanilang kaloob, yun na yung ginagawa nila. They are exercising their diaconal functions without having their diaconal office. So, sabi ni Merkel, bilang pagtatapos, sabi ni Merkel, by the way, naipakita ko yata sa inyo yung picture ni Merkel, tapos nung kaka-search ko lang, hindi pala siya yung nasa Christchurch. Okay. Hindi siya yung kala Doug Wilson na Benjamin, magkapangalan kasi, nung sinearch ko, kaya lalagay ko sana yung picture, libro na lang nilagay ko. So, hindi siya yon, ibang Benjamin Merkel ito. Pero sabi niya, yung Benjamin Merkel, siya yung kalbo, di ba? Yung sa hindi siya yon. So, sabi dito, Scripture seems to indicate that the office of deacon is a secondary office to that of the elder. The distinction is primarily due to the ruling and teaching function of the elders. The deacons, on the other hand, are primarily servants who handle the details of the church, allowing the elders to do their work more effectively and efficiently. The role of deacons, however, is vital to the life and health of the church. Although deacons work closely with the elders, they are not there to serve. Very important. They are not there to serve the elders, but to serve the church. End quote. Yun yung pinaka-role. Kaya merong deacons ay para makapag-focus sila pastor sa prayer at word dahil yun ay para sa church. Yun ay service sa church mismo. Both ang office ng pastors at deacons ay para sa buong iglesia. So, the diaconate is a Christ-like calling of humble service that strengthens the church, supports the ministry of the word, and reflects the servant heart of Jesus himself. So, sige, dito tayo tatapos sa lecture. Any question or comment? Yung in terms ng recommendation. So, merong dalawang part yung question mo, Deacon. Katulad nung sa pastorate, yung pinag-usapan natin sa plurality, kung ilan yung pastors na dapat meron sa isang church. So I think may kinalaman yun dito. Hindi ibig sabihin na may ibang qualified ay kailangan na mag-step down no existing deacon. So that's not how it works. Kunyari, magdadagdag tayo ng isa pang pastor, okay, step down na ako kasi sila yung mas fitting. Ang tanong ay kung qualified ba? So perhaps yun yung isang sagot doon ay hindi dahil magdadagdag ay kailangan may mag-step down. So we do not believe doon sa mayroong definite na bilang lang tapos kung sino yung pinaka-qualified sila lang yung nandun. So I think yun yung isa. Pero meron bang pagkakataon na pwedeng mag-recommend ng nakikita na fitting sa pagiging deacon? Yes, of course. So I think kailangan yung i-raise sa church, kailangan yung i-raise sa mga pastors para mapag-usapan iyon ng church. Kasi meron tayong mga personal evaluations natin na makakatulong sa decision ng church. Na pwede palang magkaroon ng additional deacons. Pero, doon pa rin papasok yung recognition ng church. Kasi hindi lahat ng nire-recognize natin ay as a church mare-recognize. So, may ganun na qualification pa rin. It's helpful, pero dadaan pa rin siya doon sa voice ng congregation na indwelt ng Holy Spirit.
So, any follow-up doon, Deacon? Oo. Ah, ayun, sige. Thank you, Don Deacon. Kasi walang ibang layman preacher na Deacon, ikaw lang eh. Example lang, no? Theoretical. Ano, okay na lahat, binanggit mo lang eh. Anyway, yes. Ang difference kasi dun sa diaconal heart ng mga members ay yung usapin ng qualification. So, of course, lahat naman na kailangan magkaroon ng diaconal heart. Kaya lang kasi yung diaconal office, katulad nung nabanggit natin, ay may sense of authority. At hindi lahat sa congregation ay binibigyan ng same authority katulad ng mga pamumuno ng mga diakono. So, yes, bawat isa ay may diaconal heart pero hindi lahat ay may authority, may say, kumbaga, doon sa mga diaconal roles na yun. So, pagdating, I think yan sa decision making. Pero, hindi natin inaalis na hindi porket hindi kailangan, hindi na pwede magdagdag. So, I do not, hindi gano'n na kailangan natin, magdagdag tayo. Kapag merong qualified, pwedeng magdagdag. Hindi siya kailangang out of necessity, but out of qualification. Pag meron, go. Yes, oo. Pagdating doon. So, any follow-up doon, Deacon? Okay. Buti na lang, hindi Stephen pangalan. Hindi ko kakabahan si Jelly. Anyway, other questions po? Or comments, si Paul. So, sabi kasi, mataas yung hinihingi na order ng qualification sa deacon. Hindi siya basta-basta na qualification. If a deacon is committing unqualified behavior habang nasa opisina, ano yon, subject for discipline ba siya or kaakibat ba ng disiplina ay matatanggal siya sa opisina? Or discipline lang siya pero retain yung opisina? Papaano yung treatment sa ganong instance? Okay. So, yung question ay very complicated dahil iba-iba yung mga situations niyan. Pero kung merong disciplinary issue, yun ay also qualification issue. Ang disciplinary issue ay qualification issue. Katulad ni pastor na pag na-discipline siya, hindi pwedeng walang kinalaman yon sa office niya. So, may palaging magkarugtong yan. Kapag disciplinary issue, yan ay qualification issue. Hindi siya pwedeng paghiwalayan. So, pwede nating ma-rule out dun sa mga options na binigay mo ay yung madidiscipline ng mame-maintain. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi may part doon sa verse 8, sa verse 8, yung usapin pa rin ng dignity. Yun yung pinakauna na nakalagay doon. So, papasok tayo doon sa usapin na yun. And the others are medyo specific grounds na yan na hindi ako pwede magsalita kaagad-agad. Pero, discipline, usapin na yan ng qualification. Follow up, go. Thank you, Pastor. So, for example, the member have witnessed deacon is committing unqualified behavior. Paano yung best approach na gagawin ng member in talking to the deacon? Let's say, nagkaroon siya ng, hindi naman malaking sin, pero it talks about yung respectableness, for example, ganyan. Or yung kanilang self-control. So how do we, as members, approach, for example, a deacon in that instance? Meron tayong
difficulty doon. Kasi kung ilalagay ba natin yung diaconate office sa pastoral office, katulad ng 1 Timothy chapter 5. Kasi yung sinabi sa 1 Timothy chapter 5 na do not accept a, ano yan? Accusation o- agad-agad without two to three witnesses. Pwedeng yun yung gawin or Matthew 18. Diretso, isahan. So I cannot say kaagad alin doon, pero both ay pwedeng gawin doon sa, yes, pagdating doon sa diaconal role. Deacon, ito yung qualification, pero napapansin ko may concern tayo dito sa pag-usapan. Sa Matthew 18 yan. Tapos dito, unless 2 to 3 na diretso ang kausapin. Follow. Hindi ako nagbibigay ng either or pa. Oh. Pinresent ko pa lang. So in such instance, pwede ba yun, pastor, na yung member kasama yung pastor? Like, pastor, samahan mo ako, gusto ko makausap si Deacon ganto. May i-raise lang ako sa kanyang concern. Yes, wise yun na gawin. Sige, last question, pastor. With regards sa orthodoxy, since yung orthodoxy dito is hindi siya defined, pero we have an understanding kung ano yung orthodoxy. Paano ba natin siya titingnan bilang tayo ay isang Rebup Church or Reformed Baptist? Meron tayong confession na sinusundan. Yung orthodoxy ba na language dyan, pwede nating tingnan siya in the sense ng kailangan may understanding siya doon sa 1689 confession at hinuhold niya yon as true confession. Parang iba yung pag-esteem niya doon. Ganun ba? Paano ba, pastor? Okay. So, nung sinabi ng 1 Timothy 3 na yung pastors ay able to teach, wala ring sinabi. Able to teach what? Tapos nung sinabi ng 1 Timothy 3:11 na they must hold with good conscience the mystery of the faith, hindi rin elaborate. Pero later on sa text, inelaborate siya. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ito yung faith na dapat able to teach yung mga pastors. At itong verse 16, then ang faith na dapat consciously hold ng mga deacons. So verse 16 ng 1 Timothy 3, ito yung final verse eh. Sabi dito, great indeed we confess the mystery of godliness. He, si Christ, was manifested in the flesh, incarnation, vindicated by the Spirit, death, resurrection, seen by angels, ascension, proclaimed among the nations, Matthew 28, proclamations, believed in on the world, salvation, taken up in glory. So, yung mga pinaka-basic ng Christian faith. Now, may differences yan sa bawat tradition. Sa atin, of course, we believe yung 1689. So, naniniwala tayo na, of course, yung mga deacons, katulad ng mga ordinary members, ay kailangang nag-hold at hindi masasabi natin na strong in denial doon sa mga yon. So, meron lang silang basic hold doon. Pero hindi sinasabi na kailangan siya na pastoral knowledge. Iba kasi yung able to teach at iba yung holding the mystery of the faith. So, hindi in or against sa tinuturo ng confession. Yun ang pwede natin isipin. So, si Deacon, kapag nagpipreach si pastor, in line sa 1618, hindi dapat siya against doon sa tinuturong yon. So, may basic hold siya doon. Any follow-up? Hypothetical lang naman, pastor. Okay. So, for example, Hindi naman lay preacher. hindi. Kunwari na-convince infant baptism. Okay. Tanggal sa pagiging deacon yon. Hindi ko masabi. Pwede. Kung talagang strong. Kasi kahit pwede ka naman maniwala sa infant baptism nang hindi super strong yung ano mo eh. Yung paniniwala mo eh. Nasa isang Reformed Baptist Church ka. Papabautismohan, alam mo hindi nagbabaptize ang baby dito. So, kung hindi niya naman ginagawa yan, naniniwala lang siya, hindi siya mali. Kung magiging cause siya ng controversy, yes, kailangan, in good conscience yun, kailangan mag-step down. Yeah. Pero kung sa kanya naman ay hindi siya big deal, naniniwala lang siya,
I do not believe na kailangan siyang maging issue. Kung siya ay issue ng pinopropagate na, tinuturo na sa iba, yun ang katulad ng ordinary member, 'di ba? Even ordinary member hindi natin pinapahintulutan na mag-propagate ng against sa confession. Doon pwedeng pag-usapan pero hindi dapat. May malaking issue lang doon kasi ang role ng deacons ay to do the ministry para makapag-preach. Na kung against sa conscience niya na yung pinipreach, meron siyang magandang pwedeng gawin nang hindi nagkakaroon ng controversy. Transparency, pastor, hindi na ako naniniwala dito. Pwede ba ako lumipat ng church na Presbyterian? Good conscience, blessing. Hindi yun mali at hindi yun masama dahil naniniwala siya sa scripture. Pero kung wala namang problema sa kanya, leaning lang siya, hindi siya problema. I do not think merong dapat na maging problema doon. Follow up. Okay. Other questions? Si Jeshu? Okay. When it comes sa calling, yung tinatawag as deacon, sa Timothy, binanggit yung if anyone aspires to be a pastor, that's dapat i-cultivate. Pero parang wala pa akong nabasa sa Bible na if anyone aspires to be a deacon. So required ba na ina-aspire yung pagiging deacon para ma-appoint as deacon, or kunwari nire-recognize ng church tas di naman siya tutol kung ma-appoint siya as deacon, pwede na yun. Ano po ba ang pagdating sa deacon, yung calling na tinatawag? I agree na kung ano yung meron dun sa pastorate, kahit hindi explicit sa diaconate, ay meron dapat. Kaya lang, ang kailangan i-clarify doon, yung sa 1 Timothy 3:1, nang sinabi na if anyone aspires to be a bishop, ang gusto natin i-clarify doon na yung gusto maging bishop ay hindi gusto nung office. Hindi gusto nung title. Hindi yun. Ang gusto niya ay yung trabaho. Yung ginagawa. Gusto niya mag-preach, gusto niya mag-shepherd, yun yung work ang gusto niya. So, having said that, therefore, ganun din sa diaconate. Hindi gusto kong magka-office. Gusto kong maging diaconate office. Hindi. Kaya nagsisimula yun dun sa diaconal heart. Gusto ba nilang maglingkod? Gusto ba nilang tumulong? Wala pa silang office, ginagawa na ba nila? Ganun din yung mga pastor eh. Hindi pa sila pastor, ginagawa na nila. Hindi siya, okay, na-ordain ako ngayon, gagawin ko na. Pero the Sunday before, wala siyang any kind of desire na magturo, mag-shepherd. Hindi ganun eh. Ginagawa na siya bago pa siya tawagin. Bago pa siya i-qualify. Bago pa siya rather i-recognize. Ganun yung sa diaconate din. Ginagawa na nila, tapos tinawag sila at ni-recognize sila doon sa office na yon. So, I think yun yung kailangang qualification na mangyari. Even do sa 1 Timothy 3:1. Hindi ito sinasabi, gusto ko ng office ng pastor. Hindi. Gusto ko ng office ng deacon. Hindi. Kumaga, gusto ko ba siyang gawin? So, follow up. Wala naman po. Ang ganda nung clarification. Kasi common yung thinking eh. Gusto ko ba nitong office? Gusto ko ba nitong title? Hindi pala ganun yung sa Timothy. Opo. Ayun. So, actually, kailangan yung kasi yung totoong qualified, hindi yung habol nila. Yung totoong qualified, hindi nila habol yun. Gusto ko tawagin akong pastor. Gusto ko tawagin akong hindi yun ang habol nila, ano yung gagawin. Actually, kapag may gano'n na, mark yun. Na hindi qualified. Mark na hindi ko gusto ko ganito ako. Gusto ko ganito ako. Thank you. Parang mark of the Antichrist pala pas. Okay. Ay, hindi naman. I will hold my comment. Sige, other question. Kahit isa na lang.
Sige, last. Si Paul saka si Ed. Last. Yung question ko pas situational, just in case na yung isang deacon na qualified before, tapos biglang tawag dito, na burnout dun sa pagiging deacon niya. Maybe busy sa work and sa secular work niya and then sa pagiging deacon niya, tapos gusto niya mag-step down. Pwede ba yun? Yung ganong klase po. Pwede. Dito papasok ang wisdom ng church na hindi siya basta-basta. Meron tayong pagkakaintindi sa isa't isa pagdating dun sa mga roles sa office. So, kumbaga, alam natin na merong mga normal na mga hindi maiiwasan. Pero hindi ibig sabihin nun na permanent, na dapat pagdesisyonan kaagad-agad. Kasi sa totoo lang, kung burnout lang pag-uusapan, wala na tayong pastor. Wala na rin tayong deacon. Subos na lahat. Hanap ulit tayo ng iba. Kung yun lang ang maging basehan, pero hindi kasi yun yung basehan eh. So, pwedeng mangyari yun, pero hindi yun ang magiging basehan ng decision making agad-agad ng isang local church. It takes wisdom, prayer, at dumadaan doon lahat. Walang hindi dumadaan doon. Meron mga conference speakers akong narinig na sabi nila, kada Monday, gusto ko mag-step down. Kada Monday, after preaching. Oo. So, hindi natin dapat hindi naman dapat nating i-check doon sa mga ganong seasons yung permanence ng office. So, follow. Sa moment na yun pas, worst case scenario lang, just in case na mag-step down yung deacon o kaya since na-mention nyo naman yung sa pastor, Yes. ano dapat maramdaman ng church doon? And ano yung dapat na, kumbaga, ano yung possible na maging epekto nun sa church? Okay. Kaya ako sinasabi na hindi dapat mag-decide agad kasi malaki yung effect nun sa church. Yun yung isang reason. Isang reason ay dahil sa Panginoong Jesus at isang reason ay dahil in service sa church. So, dapat yung church ay hindi agad-agad rin magde-decide. Pastor, deacon, burnout ka na, okay. Okay. So, hindi ganon. Yung dapat na maging tugon ng church. So, it takes wisdom, prayerfulness, para tumagon sa mga iba't ibang totoong mga situations na ganon. So, hanggang doon yung pwede. Okay. Last na lang pas, follow up. Last, okay. So, ibig sabihin, Focus ka na, Paul. Joke lang. so, ibig sabihin kapag yung isang deacon or pastor nagsabi na gusto nila mag-step down, hindi agad-agad papayagan ng church? Parang ganun. Yes. Okay. Ang hirap nun pag pumayag agad. Madali kami kausap. So, gusto mo? So, hindi. Yes, hindi. Yeah. Sige, si Paul. Siguro practical question, Pastor. Patungkol naman sa asawa ng diakono. Kasi nandun siya sa qualification eh. So parang implicatory siya na conclusion dun sa bigat ng qualification. Paano kaya yung magiging parang itsura nung ginagawa nung asawa ng deacon dito? Yung parang anong itsura nito in practical sense? Dito sa material natin, yung isang nabanggit regarding sa paano natin malalaman kung ano yung role ng deacons. Kasi pag binasa natin sa buong scripture, ialis natin yung Acts 6, kasi Acts 6 hindi naman official deacons yun eh. Pwedeng proto-deacons. Pag inalis natin, wala tayong mababasa. Ano bang ginagawa ng mga deacons? Nakalagay lang office. Nakalagay 1 Timothy 3, nakalagay lang Philippians 1:1. Sa Philippines, walang nakalagay anong ginagawa ng deacons. Sa 1 Timothy, wala rin sinabi. Ang sabi lang, ito qualification, anong gagawin. So, dito sa material natin, isang reason yon para maniwala tayo na yung mga practical things sa church ay yun ang role ng mga diakono. At ano yung practical implication nun dun sa mga wives? Na they can help doon sa mga ginagawa ng mga asawa nila pagdating sa mga roles nila doon sa
hindi kailangang, hindi required na hindi sila involved. Hindi katulad sa pastoral. Again, pagdating sa pastoral, hindi inaasahan yung mga wives na maging pastor din. Hindi sila inaasahan na sila rin nag-oversight, sila rin nagpipreach. Pero, yun yung implication ng verse 11 na yung mga wife ng mga deacons ay merong freedom to help. Meron silang freedom to do. Pero, hindi rin yun nililimit na kailangan na kasama palagi. Pero meron silang role katulad ng congregation na diaconal na role. So, merong freedom doon. Hindi rin natin dapat isipin na dapat kasama palagi ni Deacon yung asawa niya sa role niya dito. Hindi. Possibility lang yon na implication nung text na makukuha natin. Pero katulad ng ibang mga members, inaasahan na mayroong magkaroon ng diaconal heart. So, any follow-up? So, kumbaga parang maging, siya, faithful na wife sa kanyang, yung mga ine-expect dun sa Ephesians, yung exercise nung pagiging wife dun. Ganun yung itsura nung practical na, Ang inisip ko kasi regarding the church yung hindi, sa tanong Pastor. mo, hindi. Hindi, Okay. hindi. Okay. So, yes. Basic Christianity 101. Katulad din na inaasahan sa kanila. Pero again, binanggit ko lang yung sa verse 11 kasi yun yung text na nilagay yun doon hindi para sabihin na normal Christian sila. Nilagay yun doon para sabihin na pwede sila na makatulong doon sa office ng diaconate. Last na. Okay. Paano kung, mas authoritative pa yung asawa kaysa sa deacon? Anong, doon, Pastor? Seryosong tanong po. Yes. Dito papasok yung domestic piety. Ang sinabi mismo nung text natin ay let deacons be the husband, verse 12, of one wife, managing their children and their own households well. So ang part nun, kahit gaano ka strong ang personality ng wife, ang husband ang kailangang authority sa kanyang household. Part yun. Kahit gaano ka-strong ang personality ng wife, part yun na siya ang mangunguna sa usapin ng kanyang pamamahay. So, part yun. Na hindi ito usapin ng personality, hindi usapin ng disposition, usapin ito ng role ng isang husband sa kanyang wife. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po dahil sinamahan nyo kami sa aming discussion sa diaconate office. Kayo po ang nagbigay sa amin ng Panginoong Jesus na siyang naging halimbawa namin ng pagiging lingkod. Turuan nyo kami, Panginoon, na maging mga lingkod at may pangdiakonong mga puso pagdating sa aming role sa iglesia. Kahit wala kaming office, turuan nyo kami dahil ang sinusundan namin ay ang Panginoong Jesus. Turuan nyo rin ng membership na tignan ng mga diakono as they follow Christ sa usapin ng paglilingkod. Hindi namin ito iasa sa kanila kahit na sila ay may office at igalang ang kanilang otoridad at igalang ang kanilang opisina at sundan ang kanilang halimbawa sa mga tahimik at nasa likod ng mga paglilingkod. Kayo po ang maluwalhati at samahan nyo kami sa aming lunch fellowship at palakasin kami para sa aming mga afternoon fellowship at worship. Sa pangalan ng diakono, ng mga diakono, ang Panginoong Jesus. Amen.